Good day! Magkakaroon ulit tayo ngayon ng Morning Revival Review. At ang schedule natin ay Week 1, Tuesday, sa ating bagong MR. Umpisahan ko na ito. Dito meron tayong 3 verses. Matthew chapter 8, verses 8, 9, 10. So tuloy-tuloy ito, babasahin ko. But the centurion answered and said, Lord, only speak a word, and my servant will be healed. For I'm a man under authority, having soldiers under me, and I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes. Now, when Jesus heard this, he marveled and said to those who followed, truly I say to you, with no one in Israel have I found such great faith. Yung sinabi ng centurion dito, namangha ang Panginoon. At ito ay tinuring niya na isang malaking pananampalataya, isang dakilang pananampalataya. Na itong taong ito, nagtiwala siya sa Panginoon, nanampalataya siya. Na kung ang Panginoon ay magsasalita lang, ang kanyang servant ay gagaling na. Ganun ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, great faith ito. Pero yung kanyang paraan ng pananalita, tinouch niya yung bagay ng autoridad na nakita niya ang Panginoon ay merong autoridad na magpagaling. Kung tutusin, hindi na niya kailangan pumunta. Ang kanyang autoridad ay nasa kanyang pagsasalita. Pag sinabi ng Panginoon, gagaling. At ito ay ituturing natin na isang autoridad ng pagpapagaling. Magbabasa na ako. The Lord Jesus is the one who has authority. The Gentile centurion recognized the authority of the Lord Jesus. The Lord's authority is exercised mainly in His word. When the Lord told the centurion that he would come and heal his servant, the centurion said to him, Lord, I am not fit for you to enter under my roof, but only speak a word, and my servant will be healed. Amen. Kaya, hindi lang healing ang involved dito, authority. At hindi lang authority, healing pa. Bagamat sinasabi natin dito na ang Panginoon ay merong autoridad. Sinabi rito, ang Panginoon ay merong autoridad. Pero itong autoridad na ito, hindi lang ito may kinalaman sa posisyon. Kasi sa mundo, pag sinabi nating autoridad, posisyon yan. Siyempre, yung mga nakakataas ang posisyon, meron silang autoridad sa mga mas mababa ng ranggo sa kanila. Yon. Kaya ang autoridad sa mundo ay ayon sa ranggo. No? At siyempre, ang autoridad, mas malakas pa yan kaysa sa kapangyarihan. No? Ang autoridad ay isang kapangyarihan na mas malakas kaysa sa mga power kung ano pa man. No? Sapagkat ang autoridad ay naaayon sa posisyon. Pero ang autoridad ng Panginoon, hindi lang posisyon, no? Kundi autoridad para magpagaling. Ang ibig sabihin, siya ay soberano. At ang kanyang autoridad ay autoridad ng Diyos. Kaya pag sinabi niya, walang pwedeng pumigil. Maski ng mga demonyo o sino pa man, hindi mapipigil. Ang sinabi niya ay matutupad. Yun ang kanyang autoridad. Ano yan? Autoridad yan ng Diyos. So, ang autoridad ng Panginoon ay katumbas ng autoridad ng Diyos. Hindi lang siya ayon sa posisyon. Kasi ang ating Diyos ay isang omnipotent God. Isang Diyos na walang hanggan ang kapangyarihan. Kaya kung ano sabihin niya,
may autoridad at siguradong mangyayari. So, ganun ang ibig sabihin nito. So, wag lang natin ituring na yung autoridad na pinag-uusapan dito ay ordinaryong autoridad ayon sa posisyon. Hindi, autoridad na may pagpapagaling. Ano tawag dito? Authority to heal. Yun ang meron siya. Kung ano pa, kung anong gusto niya. Di ba? Yung Diyos natin, sinasabi sa atin, nilarawan siya na isang Diyos na tumatawag sa hindi umiiral, na iiral. Autoridad niya sa paglikha. No? At siya din ang Diyos na kaya niya magbigay ng buhay sa isang patay. Autoridad na magbigay ng buhay. Kaya hindi ordinaryong autoridad ito. Kaya niyang tumawag ng isang bagay na hindi umiiral para umiral. Autoridad na tumawag ng mga bagay. No? Kaya rin niyang magbigay ng buhay sa isang patay. Autoridad na magbigay ng buhay. At ito, ang isang may sakit na maaari na nating sabihin, wala nang lunas na sakit. Pwede nating sabihin na itong sakit na ito, malapit ng mamatay yung tao o naghihingalo na. Pero meron rin siyang autoridad na magsalita sa paggaling ng isang tao at yan ay mangyayari. Ganyang klaseng autoridad ang binabanggit dito. Hindi ordinaryo. No, hindi siya ordinaryo. Hindi ito mga autoridad ng mga prime minister, president, o sa military, mga general. Meron ding autoridad dyan. Pero kaiba ang autoridad na pinakikita sa atin dito. Amen. Okay. So, today's reading na ako. On the one hand, regarding the Lord, His authority is exercised in His word. On the other hand, regarding us, the Lord's authority is exercised through faith infused into us by Him. Itong pagpapagaling kasi ng Panginoon doon sa servant ng centurion ay itinuturing na nangyari dahil doon sa pananampalataya ng centurion. Meron siyang faith sa Panginoon. Kaya nung pinagaling ito ng Panginoon, sabi niya, ayon sa faith mo, mangyari. Kaya yung faith ng centurion, na-draw niya yung autoridad ng Panginoon. Kaya yun yung sinasabi natin dito. Sa panig ng Panginoon, authority siya to heal. Sa panig naman ng believer, faith, no, upang madala ang autoridad ng Panginoon at maisakatuparan ang sinabi niya. Kaya ang kanya autoridad nasa salita na naisagawa sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya tayo kailangan exercise tayo ng faith. At pag may faith tayo, ang Panginoon gumagawa ayon sa faith mo, ayon sa pananampalataya mo. Bagamat siya ay punong-puno ng kapangyarihan at autoridad, kung wala ang pananampalataya ng tao, hindi din niya maihayag kung anong meron siya. When we see the Lord and listen to Him, His being, His very character infuses into us the ability to believe. This believing ability is something that comes from Him. As we hold the Lord in His beauty and in the excellency of His virtues, He infuses a living element into us, and this infused element becomes our faith, our believing ability. This is why the Lord Jesus is called the author and perfecter of our faith. Ito pala eh. So yung faith kasi, nagmula rin sa Panginoon. Kaya wala naman tayong sariling faith. Ito ay nagmula sa Panginoon. Pero para magkaroon tayo ng faith na nagmumula sa Panginoon, kailangan meron tayong paghanga sa Panginoon. Meron kang pagkakita sa Kanya,
At yung pagkakita natin sa Kanya, nagkaroon tayo ng paghanga sa Panginoon. Nakita natin ang Kanyang kagandahan. Nakita natin ang mataas at ekselente na mga katangian ng Panginoon. At mula diyan, nagkakaroon ng isang paglalalin ng elemento ng pananampalataya. Kaya yung pananampalataya natin, nanggaling din sa Panginoon. Kaya hindi siya inborn. So ang source niya ng ating pananampalataya ay ang Panginoon. Bagamat sinasabi natin, dapat meron kang pananampalataya. O sige, gagawa ako ng pananampalataya. Dapat mag-exercise ka ng faith sa Panginoon. O sige, mula ngayon, mag-exercise ako ng faith sa Panginoon. So hindi ganun. Hindi yan ang nagbubunga ng pananampalataya. Ang pagbubunga ng pananampalataya, galing sa Panginoon. Siya ay nakita mo, wow, si Lord. Ang galing-galing, wala siyang katulad. Nakita mo ang kanyang mataas na moralidad. Sabi, walang katulad ang kanyang angking moralidad. Napakataas ng kagalingan na meron siya na naihahayag sa kanyang pantaong buhay. No? Panginoon, sa iyo lang ako magtitiwala. Sa iyo lang ako aasa. So ito yung resulta ng pagkakilala mo sa Panginoon, pagkakita mo sa Kanya, at resulta rin ng ating mga karanasan sa Panginoon. Kaya minsan yung Panginoon natin, nililid niya tayo para magkaroon ng maraming karanasan sa Kanya. Minsan mga mahihirap na sitwasyon sa buhay natin, na pinaparanas niya upang yung faith natin mag-grow. At dumating yung isang panahon na siya lang talaga ang inaasahan natin. Kapag ganyan, merong infusion, paglalalin ng elemento mula sa Panginoon, at mula sa mga elementong ito, nagbubunga siya ng isang abilidad para manampalataya sa Panginoon. At kung nananampalataya naman tayo sa Panginoon, ito naman ay nagbubukas ng oportunidad para sa Kanya upang ipakita niya ang Kanyang autoridad, ang Kanyang kapangyarihan ayon sa ating pananampalataya. Kaya parang ano siya, may sequence siya. So nag-uumpisa siya sa pagkakilala mo sa Panginoon. Nakita mo siya, hinangaan mo siya. Naisip mo, ito lang ang isang pwede kong pagkatiwalaan. Mula ngayon, sa Kanya ako magtitiwala. Dahil dyan, na ilalin sa iyo ng Panginoon ang elemento ng pananampalataya. At tuwing nag-iensayo ka ng pananampalataya, gumagawa naman siya sa buhay natin, sa kapaligiran natin, sa lahat ng mga pangyayari. Minsan hindi mo napapansin na si Lord pala yung gumagawa. Okay lang sa Kanya yan, no? Pero kailangan mas maganda, mas kilala mo na siya ang gumagawa. Upang sa ganon, ano pa ang susunod? Pwede mo siyang purihin, pwede mo siyang pasalamatan, pwede mo siyang itaas, pwede mong ibigay ang kaluwalhatian sa Kanya. So yun yung buhay Kristiyano natin. Kaya yun yung nakaraan, sinasabi, lagi kang tumingin sa Panginoon. Alisin mo yung mga talukbo para makita mo siya. Kasi kung hindi mo siya nakikita, hindi rin siya makakalikha ng pananampalataya sa atin. Kaya yun yung dapat na buhay Kristiyano natin. Isang buhay na laging nakatingin, laging nakikipagsalamuha, pumapasok sa karanasan, upang sa pamamagitan niyan, mas makilala natin siya at mas malalinan tayo ng elemento niya. At ang ating pananampalataya, lumago pa, lumaki siya, tumibay. At ang isang tao na merong pananampalataya, yung tinatawag natin man of faith, palaging nagkakaroon siya ng pagkakataon na makita ang
mga kagilagilalas na gawain ng Panginoon sa buhay niya dahil meron siyang faith. Amen. Kaya yung Christian life, di ba? Sinasabi natin, buhay ng pananampalataya to eh. Ang mga Kristiyano kasi tinatawag mga believer. Believer talaga ang ating identity. Kaya siya ang author, perfecter ng ating faith. Ang author, siya yung pinagmulan at siya rin yung tagapagpasakdal ng ating pananampalataya. Siya author eh. Siya yung pinanggagalingan ng faith. Siya yung origin, source ng faith. At tapos pinapasakdal niya yung ating faith. Amen. The Lord marveled at the centurion's faith, saying, okay. Truly I say to you, with no one in Israel have I found such great faith. Then he said to the centurion, go, as you have believed, so be it done to you. So nagustuhan ko yung word na yun. Na ayon sa iyong pananampalataya, mangyari ito sa iyo. Kung wala siyang pananampalataya, o di walang mangyayari. So ang Panginoon, inunat niya yung kanyang kamay, isinalita niya yung kanyang salita ayon sa pananampalataya. Hindi ayon sa request ha. Ang tao pwede mag-request, pero walang pananampalataya. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, hindi pa nagagawa, para sa iyo nangyari na. Ganun ang pananampalataya. Para bang nakita mo na ginawa ng Panginoon yun. Hindi lang kaya, nakita mo nang ginawa niya. Kaya yun yung pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, ayon sa iyong pananampalataya. Hindi niya sinabing ayon sa iyong hiling. Kaya maraming tao hiling ng hiling eh. Wala lang. Kasi walang kaakibat na pananampalataya. Amen. In the synagogue, the Lord Jesus taught the people with authority, the slave of God, in his service as the slave savior to fallen men, out such teaching, to bring people out of the satanic darkness into the divine light. Ito naman, hindi naman authority ng healing, authority ng teaching. Nung nagtuturo ang Panginoon, damang-dama nila ang kanyang pagtuturo ay merong autoridad. At ang resulta, yung mga fallen men, okay, nasa ilalim ng satanic darkness, na idala niya tungo sa dibinong liwanag. So ang pagtuturo niya, punong-puno ng autoridad. Ibig sabihin, yung tao napapagalaw nyo. Hindi lang pagtuturo para matuto. Ang pagtuturo na may autoridad ay yung napapagalaw mo yung tao. Sumusunod sila. Nadadala sila sa kapangyarihan ng autoridad. So, ganun ang kanyang pagtuturo. Yung mga tao na papalaya mula sa mga kadiliman tungo sa liwanag sa pamamagitan ng kanyang may autoridad na pagtuturo. Amen. It was of God's sovereignty that the Lord Jesus was raised in the region of Galilee, and also that he began his proclaiming and teaching not from Judea, but from Galilee. According to the biblical record, Galilee was not only a despised region, but was also a place of darkness. Concerning this, Matthew 4:15-16 says, land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people sitting in darkness have seen a great light. And to those sitting in the region in shadow of death, to them light has risen. So ito ay mga quotation sa Old Testament na tinupad ng Panginoon nung siya ay dumating. Ibig sabihin, yung ginagawa ng Panginoon, hindi lang ito tsamba o basta nangyari lang,
kundi ito ay katuparan ng mga propesiya sa lumang tipan. Kasi ang Biblia, ganyan eh. Marami mga bagay na bago mangyari, prinopesiya muna sa lumang tipan. Lalo ang mga bagay na may kinalaman sa Panginoong Jesus. Ang maraming bagay tungkol sa Kanya, bago nangyari na propesiya na sa Biblia. Tinutupad niya to isa-isa. Tinutupad niya. Katulad ng pagpapakita ng dakilang liwanag sa mga nakaupo sa kadiliman at nasa mga rehiyon na nakaupo sa shadow, sa ilalim o lilim, sa lilim ng kamatayan. Sinabi na yan sa Old Testament. Kaya nung dumating ang Panginoon, eksakto, tinupad niya, ginawa niya. Kaya ang Biblia, ano yan eh, yan ay salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, langit at lupa lilipas, yung mga salita hindi lilipas. Matutupad yan, lahat ng mga propesiya, matutupad. Kaya yung pagbalik ng Panginoon, matutupad yan, sigurado. Kasi yan ay sinabi sa Biblia. Kaya yung mga hindi naniniwala dyan, wala tayong magagawa sa inyo. Kung hindi ka naniwala na babalik ang Panginoon, babalik pa rin siya. At kung maniwala ka, di mas mabuti. Amen. This indicates that when the Lord Jesus walked through Galilee, He was a great light shining in the darkness and shining upon the people sitting in the region and shadow of death. In particular, the teaching of the slave Savior was the shining of a great light. Every word that issued out of His mouth was an enlightening word. Therefore, while He was teaching the people, the light was shining upon them. In this way, the people in darkness were enlightened by the Lord's teaching. Sa isang banda, siya mismo ay liwanag. Kung pumunta siya, may pagsilay ng liwanag. Ang espiritu ay liwanag. Pero sa kabilang banda, yung salita niya, liwanag. Kapag dumating sa iyo ang salita ng Panginoon, dumating sa iyo ang liwanag. Kaya minsan nga nandun tayo sa kadiliman. Ang ibig sabihin ng kadiliman, nalilito ka. Wala kang liwanag. Urong sulong ka. At wala kang katiyakan kung anong gagawin mo. Madilim ang ating kapaligiran. Meron tayong kaba, takot. Ganun. Pero biglang dumating ang Panginoon, ang kanyang salita sa espiritu mo. Nagkaroon ka ng damdamin. Nawala yung takot. Naging malinaw ka. Yan ay liwanag mula sa Panginoon. Kumisa naman, habang nagbabasa ka ng ministeryo, yung salitang binabasa mo, nagkaroon ng liwanag. Damang-dama mo. Naintindihan mo ang nasa puso ng Panginoon. Minsan, pati Biblia, pag binabasa mo, pinipray read mo siya, naramdaman mo, nagkaroon ng liwanag yung buhay mo. Kaya ang liwanag ay nasa salita ng Panginoon. Ang salita niya, hindi lang autoridad, liwanag din. Amen. Okay. So, according to Mark 1:22, those in the synagogue were astounded at the Lord's teaching and said that he taught them as one having authority and not like the scribes. The self-appointed scribes, who by themselves were teaching vain knowledge, had no authority and no power. But this God authorized his slave, who by God was teaching realities, had not only spiritual power to subdue people, but also divine authority to subject people to the divine ruling. So, ang ganda ng sinasabi rito. Yung kanya mga salita o pagtuturo, hindi siya katulad ng mga pagtuturo ng mga eskriba ng panahon na yon. Kasi yung mga pagtuturo ng mga eskriba,
No, ito ay mga pagtuturo na para matuto lang ang tao. It's for knowledge. Parang eskwelahan. Ang mga pagtuturo ay para matuto ka. So, ganun yung mga pagtuturo ng mga eskriba. Pero ang pagtuturo ng Panginoon ay pagtuturo ng realidad. Pag sinabi mo kasi na pagtuturo ng realidad, yung tao nadadala sa realidad. Yan ang ibig sabihin. Halimbawa, pwede ang isang tao ay nagtuturo tungkol sa Diyos para makilala niya yung Diyos. Ganun ba? Meron naman nagtuturo tungkol sa Diyos upang dalhin yung Diyos sa tao. Yun ang realidad. So, ganung klaseng pagtuturo. Ang pagtuturo naman ng Panginoon, sinasabi niya, ay nadadala ang mga tao sa ilalim ng pamamahala ng Diyos, sa ilalim ng direksyon ng Diyos, o sa ilalim ng pagkahari ng Diyos. So, yun yung iba't ibang uri ng pagtuturo. At mula dito, pwede natin sabihin, talagang ang Panginoong Hesus ay punong-puno ng autoridad sa kanyang sarili at sa kanyang pagtuturo. Kaya ang authority ay isa sa item na binanggit sa atin dito sa MR na ito. Siya ay ang Panginoon ng authority. So authority, magpagaling. Authority, magturo. Upang ang mga tao na nandoon sa kadiliman, madala sa liwanag. At ang kanyang autoridad ay upang dalhin ang tao tungo sa mga realidad. Yan ay ang Diyos mismo. At ang kanyang authority ay nagdadala rin ng liwanag sa tao. At ang kanyang authority ay nagdadala sa tao sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Kaya kung hindi mo na-meet ang Panginoon sa kanyang authority, anong posisyon mo? Ikaw ang boss. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang hari. Ikaw ang Diyos. Yun ang magiging kondisyon natin. Puro kadiliman. Subalit kung nasumpungan mo ang Panginoon bilang isang may autoridad, dadaling ka niya sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. At tatawag ka ng, "Oh, Panginoong Jesus. Oh, Lord Spirit." Na ang ibig sabihin, mula sa araw na ito, ilalagay ko ang aking sarili sa pamamahala ng aking Panginoon. Paano nangyari yan? Kasi yung salita niya ay dumating sa akin, punong-puno ng autoridad, nasubdue ako, nasupil ako. At bumaba ako, napasailalim ako ng kanyang kapangyarihan. Kaya itong message natin ngayon, ito ay tungkol sa authority. Authority ng Panginoon. Amen. Amen. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng autoridad. Salamat pinakita mo sa amin na ang iyong autoridad ay autoridad ng Diyos na may kakayahang magpagaling, may kakayahang magturo, na sa iyong pagtuturo na ihayag mo ang iyong autoridad upang ang tao mailabas mo mula sa kadiliman tungo sa liwanag, at ang mga taong nakakarinig sa iyo, nakasumpong ng iyong mga salita, ay nakasumpong din ng kagalingan. Panginoon, gumagaling lahat ng uri ng sakit sa pamamagitan ng iyong pagtuturo, sa pamamagitan ng iyong salita. At higit sa lahat, Panginoon, salamat ikaw ang pinanggagalingan ng aming pananampalataya. Nawa araw-araw makita ka namin upang sa pamamagitan ng aming pananampalataya, Panginoon, kami ay madala rin sa ilalim ng autoridad ng Diyos, sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. Salamat, Panginoon. Amen. Amen.